sa tua. Diyan tira mo ko, pastor. God uses ordinary people. Amen? Di na siya mingon nga, dapat humnon sa nimo ni, dapat ko anon sa nimo ni. Di, sa imong kahimtang karon, pwede ka gamiton sa Dios. Buot sa Dios nga gamiton ka. Just be available. Just be sanctified. Mubalik ta nga ang Dios mo gamit sa usa ka galamiton ngato isip galamiton mo gamit kung ang Dios na nahimot ang kanang a vessel galamiton nga nagdala og himaya nga na niya. Mubalik ta dili mo matter sa Dios unsay mo posisyon aning kalibutan na. Di mo matter sa Dios. Kung tanaw na to sa 2 Timothy chapter 2 verse 20 nga yes, maybe dili ka gold, maybe dili ka build up of silver, or nakakadri na sa wood, or nakakadri sa earth, sa kaning kalibutan na, di ra kay something special, but what you kay something nga. Mura bitaw kag sa kwan pa na ba nga, kanang earth, sabutan ni clay ba nga, mura kag banga. Usa ba ng banga gamiton pag tubig ron? Sige, diri na lang ka kaning singala ni clay pot. Nana po'y plastic. Wa na gamit ning mga naa sa kuan. Singala ni kaning mga kanang gigamit sa clay. Pero na nagmatter tubangan sa Dios. Naman, God uses ordinary people. Pag gitan-aw sa Dios, are you a vessel unto honor? Ikaw ba'y galamiton nga makadala kag himaya niya? Or ikaw ba ang galamiton kadala og kaulaw niya? A vessel to honor and some to dishonor. Munang gusto sa Dios, halimpyuhi. Gusto sa Dios nga sanctified, limpyo. Nga mo mga lagat tas Ginoo nga, wa tay gibinbin nga sala. Wa ta nagpuyo sa sala. Kaya di gusto ang Ginoo na. Nga gusto na to nga, ihatag ba kong best, gusto na ko ihatag kong best ang Ginoo. Mubalik ta. Tatong ikuan na itong last Sunday, sama sa offering ni Cain. Wa jud dili acceptable sa Dios. Kung siya ni subay. Then, di na ito kalimtan nga ang atong pag-serbisyo sa itong pagpangalagad, there's not something special, it is reasonable. Naman, compare na to sa gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Di ta kaingon, kaniyang gihimo, mas labaw pa ning, mas kapoy ni, mas kuan ni, wala. Everything lang nato mo na ingon nga reasonable service ni, everything, tungod lang yun na sa grasya sa Dios. Amen. Munang diritas kaduha, just have a right motive. Unsay motibo na to? Sa ato unsay motibo na to sa to ang pagpangalagad? Kaya mo ni bantayan na to. Basin lahi ato motibo. Apil tag mga ministries sa church, pero lahi atong motibo. Di na to kalimtan ang Ginoo nagtan-aw na nganhin nato ug kaswito na nato. Di wa nay matago sa Dios na to eh. Wa tay matago ngadto sa Dios. Kabalo ang Ginoo. Iyahan na nang gi-search na niya, nakabalo ng Ginoo na. Ang unahuna pa lang na nimo, nakabalo ng Ginoo si mong unahuna. Ato sa Psalm 139, O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou hast known my downsitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. So ikaw lang, imo ra nang una-una, why lain nakabaluan na. Bawaan na ng Ginoo. Nabawaan na sa Ginoo. Munang wa tay ikakwan sa Ginoo ba nga, Lord ngano mo? Sa imana ba nga, Lord nangalagad mo guni mo, Lord mo wa man kay blessing. Ningon ang Ginoo na. Kabalo ko si mong naunay. Kabalo ko sa motibo nimo. Verse 3, Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. Ngunang wa tay
Watay matago sa Dios. Amen. Unang, unsay motibo nato? Asa nato na para asan na nato nganong nangalagad da. Kinahanglan masabta nato. Magbasa nato sa tong verse nga gihimo nato na para mabayaw ang ngalan sa Dios. It's for the name of the Lord. Dili na para maingon si kata. Dili na ingon para maingon na ingnon ta nga grabe din siya talent Grabe, yun na yan. Akuyaw, yun ko manglibot. Yes, manglibot. Ditong balibo. Ito mo, special number ganina. Nindot, no? Gahapon namin. Lahi po itong kanta gahapon. No? Nung tanaw ko, si istorya ni Ma'am Joy nga, dili din na sa microphone, no? Katog itong microphone na ko. Say mo, ano ko, ilis din na microphone, kay lain nga, hagaw-haw na microphone na. Katong may ang gigamit. Stila na, klaruhar, gyapon. Wa man nag-static. Pero, di ko mamoto yung motibo. Pero, tanawon ba, kung saan pag inanto pa yung tingog, tanang soprano, inana yung tingog, pero motibo niyo, dili para mabayaw ang ngalan sa Diyos. Ay, lingkod mo ray. Yeah. Sud kay na ba nga ako at least makitaan ko, madiskubrihan ko. Ayaw. And everything, atong di na kalimdan sa Colossians chapter 3 verse 17, on whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Gihimuhumuunan nimo para sa pangalan sa Diyos. Mapayaw ang pangalan sa Diyos. Give thanks to God and the Father by Him. The 1 Peter chapter 4 verse 11, if any man speak, let him speak of the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth. That God in all things, kanang all things, sa imong pagpangalagad, sa imong paghatag sa imong kinabuhi, sa imong pagsakripisyo na, all things, ang Diyos mao'y mag-glorify through Jesus Christ. Amen? Wala'y ato, anak. O hibuon na, di lang nga, para sa imong kagalingon, himuon nga na nimo, para gani, naiuban bang, magpa-impress ka sa uban ba? Magpa-impress ka ning tawhana, magpa-impress ka ning akuan. Gusto sa Dios, hindi na to kalimdan, ang Ginoo jealous yung Diyos. Ayun na himuan ninyo nga para sa tao. Dili sa imong kaugalingon, ayaw po nga para ng tawhana. Ayaw. Kung naghihimo na nimo, ni apil ka, nahimo ka ni sakripisyo ka para sa Dios. Nga ang ngalan sa Dios, makain. Kagamiton ka nga, ang ngalan sa Dios, mapasidunggan. So 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all for the glory of God. And yun nga ni, sa imong pagkaon, sa imong pag-inom dra, and whatsoever you do, wala ba sa mong pagpangalagan, sa pag-trabaho na nimo dra, sa pagbuhat nimo dra, and whatsoever, unsa man ganina, wa kay lain, butang sa imong mind. Lord, ako ning gihimo para nimo, Lord. Para ikaw mapasidunggan. Ang glory, Lord, dili sa kuha, imuhang glory. Amen? Kay kung para gay na si mong kaugalingon, kung dili gani ka ma-appreciate, mo ikaluya nimo. Di ka ma-appreciate ba? Luya din ka. Di ka ma-recognize, maluya din ka. Ano man, gihimo nimo para sa tao. Pero gihimo na nimo para sa Dios. Amen? Aside for His name, dito,
gihimo na nimo inubanan or ang foundation na kay gugma sa Dios. Ano na kay gugma? Amen. Tanawa na to, padayon ta, and for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen. Mubuhat ka na, diwa ka na gugma na. It's nothing. Alam sa First Corinthians chapter 13, kita na to, mabasa na, sugdan na nato ito miyaging Sunday. Bisan pa nga, yun yung pulong sa Diyos, though I speak with the tongues of men and of angels, Raba nga, may kay ka mga istorya, may kay ka modalag istorya, may kay ka gift ana. Pero kung wa na'y gugma, dili na inubanan sa gugma, dili na founded sa gugma, murag saba ra ka. Though we have the gift of prophecy, I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge. And though I have all faith. O ba natay grabe tag pagtuo, grabe itong kahibalo, natay gift of prophecy. Pero wa ganay gugma. Yun ang pulong sa Diyos. I am nothing. Wala sa pagpangalagad ganin nato, no matter sa atong skills, kinahanglan na founded na ang pundasyon na to na natay pagigugma. And though I bestow all my goods to feed the poor, aba, may buhat man na. Sa pag-labor man na. And though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Kung wag ni gugma, hala dyan. Mabalik ta, ang pundasyon, nihimo ka na. Ang motive nimo nga nihimo ka na. Ang intention nga nihimo ka na. Aside lang yun. Para sa pangalan sa Diyos, kinahanglan na founded na sa gugma sa Diyos. Gugma. Una, makita na ito da, parasa nga gugma. Na kinahanglan na kay gugma sa Diyos. Amen? Na kay gugma sa Diyos. Sa usa nga gugma, sa asa nga foundation sa gugma na, kinahanglan nga ginihimo ka na kay paghigugma sa Diyos. Nihimo ka na kay nahigugma ka una sa Diyos. Amen? Ato sa Matthew 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Nga, sa gusto sa Dios masabtan nato nga imong higugmaon, Jesus Christ ganin nagsulod yan nga imong higugmaon ang Dios gikan sa imong kasing-kasing, sa tibuok nimong kasing-kasing, tibuok nimong kalag, ang imong una-una. Muna muhatag kasi imong tibuok, imong kaugalingon para sa Dios, nihimo ka ni sakripisyo ka na. Kinakay paghigugma niya. Usahay bitaw, basin ba nga sa tuang pagdugay-dugay na tan nangalagas Ginoo, dugay-dugay na ka member ng church, dugay-dugay na nay mga ministries nga nagsugod gisugdan nimo pero nawala lang. Usahay mo naani pagbati nato nga nganong mo ni nakahimo ba nganong niundang ta ba. Usahay nagunahuna ta or ikaw pod nga naglingkod ka dira paminaw nimo mga kaning pagpangalagad kun naman ni ning naghatag ra kag extra work ba. Maragkuan naman ni sa kung unang oras. Maragkuan na kayo ni sa kong panahon. Wa ko'y panahon, ana. Para na sa mga naay, wala bitaw, kuan bitaw? Walay gyatiman, walay aba? Way kabilinggan. O ka na, pwede na silang mga lagad. Kita ni. Anagan man ta. Matay oras, anak. Usahay, paminaw na to, ang pagpangalagad, bugat na kayo. Yeah? Kasaway mo, anak. Kasang bugatan naman dyan, ani, pila no katuig ng hiwi, ani,
Sa maning pagpanglagad, nagkuha man ni sa akong oras. Akong kusog. Apil pa akong gitog dugay-dugay ng gipang tigom. Di ba? Nudlo kag mga bata, maka-shell out yun ka. Sa una, guwan bitaw sa mga bata, magsurihanay ba nga may, sa una mag-station classes sa una, kaya kindi raman to katong green, orange, ito naman tag 25, 50 sa una ba? Mura to i-gift, mura to i-premyo, astang lipay na mga bata, uy. Kisa may nakaabot ba to? Di ba? Kisa may nakadawat ato. Asa ka to naman, itong dulce, pangalan na dulce. Magadawat ka na, basta lipayan ni mo, ay, mga kamot, kag memorize sa verse. Yan naman, or magadawat ka ng dulce. Karun, alisod na kayo mga bata, taas-taas ang standard. Kinahanglan, memory verse, na dyan na yun, nagbantay dyan kag chukumutsu. Chukumutsu. On dili alanganin man gani Cloud9. Uso ba ng Cloud9 ron? Di ba? Ako maka-recite, maka-answer sa question, di dyan pwede dulce roy. Di na pwede snowbeer. Na dyan sa kuwan kanang fajibar. Hasta. Inana na karon. Di ikaw maka-shell out juga. Basin mo na imon bang hasta ka. Gastusa ni oy. Gasto jud. Hinumdong sa una, atong choir directress sa una, buwan na gusto siya nga, tarungan na ninyo ng song, mga ato ang, ato ang, tarang hipos ng ato ang kwan nang inana sa mga choir ba? Lana. Clear book. Hindi ka nang sulo sa clear book. Kasi nga lana. Choir piece. Choir piece day. Tarungan ng choir piece dira. Ay na naging labay-labay ninyo. Kaya siya nag-xerox. Siya nigas nag-xerox. Nagpila good choir members. Papilang daan. Ay ba? Kung tinawhanon na to, kapoy, kalas kwarta. Salamat gini taron bilang tas Ginoo na photocopying machine da para kuan pa na for konsulta pa na dito kin back down do na po isa ka printer dira. Ayahay ng choir members ron. Ano ba nga night time sa kuan ba nga ngano bugatal niyo hurot man atong bulsa ni. Usahay, feeling na to, ang pagpalagan na to bang mahimot ang mga grabe, overworked, magkay ko Grabe na, kapuya, judo tanda ko gahapon sa choir, after sa workshop gahapon, waitinggan na pagingon nga, ihag lakaw ba? Bitaw ko kani wa jud tinggan na pagbus balay wa jud tinggan na tulog dito ba. Kapuya kay. Jingjing gud paghapon. Dalian na ninyo nagpanihapon da kay manghugas na kay mga tug na ta. Kapoy ito, exhausting ito Buntag hapon la mo tayon. Na daw part 2 daw ato, kada bulan daw to daw. Amen. Choir members. Kada bulan na to. Bitay. Para si mo bang, kakabi, tanan naman akong kinamboy, naram ko simbahan. Kusay, ang kuan ba nga nangalagad ta out of duty. Ano ba nga kinahanglan ni buhaton ba sama na mong mga anak sa pastor. Hinumno nga at the age of grade 5, pila edad na grade 5, 11. Siyempre, mo pagsugod sa young people's program, anang mga mo pag-build up sa young people. Okay, gina din ni Daddy Pastor Titong Tong, himuan ning assistant pastor si Kidi Tong.
Assistant pastor, assistant leader. Kung leader ato sa una si Harold. Asa ka na bitang mga obligado ka ba? Kinahanglan na tamo ko ani. Kinahanglan jud nga namani jud tag alauna media kay yung people's program. Kanilang appeal yung tag drama. Kay drama pa sa una. Appeal yung drama. Kay assistant leader lagi. Diba? Kasi muna yung mga bangak. Sumni eh. May lain. Si kuya, nakuha mas kuya ito panahon. Siya ang main leader ito. Ako, main leader siya sa laing grupo. Ako, assistant ko sa laing grupo. Nga naman, mga anak ko rin pastor God. Obligado. Or lahi nga kuan rason nga ni nangalagad ta. Nga word peer pressure ba nga. Uy, ako na may wala ni apil sa choir sa mga barkado. Apil ko choir bi. Mo gani mong motibo gani. Ambot lang. Pila ra ka bulan. Di po kaganahan mo na kasagara. Kung di kaganahan, di po ka matunga. Practice. Kung ganahan ka, aktibo kay ka, mukhang ko ron kay, gana kay ko, apil ko choir. Kalit na po, uy, di na po mabot. Ano man? Lahi mo motibo. Dagandag nga nagrason. Kung dili gini mao antong rason, wag dili gini founded nga nahigugma ka sa Dios, di ka magdugay. Muna mga anak nagkadugay ka nga nangalagad sa Ginoo, tinga ka ang man. Nagaya nangalagad sa Ginoo, kulang man. Wa kay pagigugma sa Dios. Dili founded nga ang imong pagpangalagad nga naa kay paghigugma sa Dios. Naa kay gugma niya. Kay gamay lang ang pagsulay, wala. Gamay lang kay nga maragwa lang nimo na kuan imong intention, imong marabitaw, ang imong bitawng marabitaw, ang imong kaugalingon or mga nagtuo ka nga money. Wala na yun. Di na mo fail. Muna ba kung di na mo fail mga lagad, di na po ka mga lagad. Kung fail na po nimo, fail. Mo bitong problema sa una sa choir bitaw, basta nagduol ng mga special Sunday, alas tandagana. Pero tindagana, mapuno gani usay. Ala, sikit-sikit lang kay tindagana. Pero mabot nga tunga-tunga bitaw nga mga in between anong mga months ba. Sagara man Thanksgiving, anniversary. Thanksgiving na to, January, anniversary to May, maabot na ganyan na mga March, mga April, still ka ng March, yun, everything, yun. Uy, kaya ko, kaluoy sa choir. Pagka-April na po, nagka na po, padumans May. Ako man na saan, mga Berma, September, hinay na po. Nga na ba? Nga naman, ang imong motibo sa pagpangalagad, dili founded sa imong paghigugma sa Dios. Dili. Munang kuwang. Munang pamiyaw hawang man. Munang ingon ka ba nga, astilan, lisuda. Kung mga lagad, ganito, kung walay paghigugma, walay gugma, mudala dyan nagkakapoy. Dala dyan nagkakapoy. Then, kanang word nga kasilag, bitaw, kanang kasilag, sa English word, resentment. Nga, marag tulo na ka, kuan ba? Mga emotion nimo ba, nga, na feel ka disappointed, disgusted, naki-anger. Una siya nga bitong mixed emotion na mga murag kabantay mo naman na time nga murag saputon ka, murag maglagot ka, disappointed ka, na ba? Ano man, di man found this gugma, wa may gugma. Ang lisod bitaw na, ang lisod bitaw kung wala bitaw na found this gugma,
mo tubo bitaw nimo sim tubo nimo garbo. May bantayan na to. Kay dili gyud na nga na kay pagigugma sa Dios, na kay gugma sa Dios. Kung di ka kabantay na pride. Mo na mo ingon nga wa man jud nila nakita akong kahago oy. Wa man jud nila ano ba? Wa man jud nila na kuan oy. Ako siguro dugay-dugay na rin ng padayon no. Pride. Pag nakakaigugma sa Dios, muna yung makapahimo ni mga nangalagad ka nga seryoso o tinud-anay. Ano, Pastor Chris? Ang Pastor Nap? Nga na bitaw itong iso kay sila mga lagad ka seryoso dyan. Nasabdan nila nga, hey, wa kay laing gisimba, gipangalagaran ang Dios. O sa imong pagpagalagad sa Dios, kinahanglan na, imong kasing-kasing na. Unang dito siya musugot nga, na makakita to nga na mga, nga bitong, abang bitaw no nga na inana tong standard sa church. Kaya di mo sugot sa Pastor Chris nga, mga lagad ka nga, kuyugan ni mo kinulukoy. Dili ka seryoso sa imong pagpangalagad. Di siya gusto na. O dili siya, kay di siya gusto ng Diyos mismo. Nasabdan niya nga Diyos, dili gusto na. No, bitaw nang, yes, dagang potential, mapwede makagamit diri. Pero, hey, 90 times nga, lingkod lang sa ka. O sa imo, ingon din siya, kana si Kwan, storyahe na nga, ayaw sa papilag choir. O, may nag-apas, kung maayo ka, ikaw power number 1 sa tenor, number 1 sa alto, ikaw number 1 sa Kwan. Ang gusto sa Diyos, seryoso ka. Seryoso yung pagpangalagan. Tinud-anay nga pagpangalagad. Kaya kung nimo pod, kung nakay-gugma sa pagpangalagad, nakay-gugma sa Diyos, munay muhupay ba? Munay muhupay sa kabugaton nimo, nga mo'y makapadayon nimo, padayon sa pagpangalagad sa Diyos. Ano ba? Burden man jud. Kapoy man jud. Ay, kasi di kapuyon. Kapuyoy. Pero nga no, makapadayon man na. O sa men, naman kasi mong kasing-kasing, Lord. Kapoy, yes, kapoy, Lord. Pero ako nang himuon, Lord, tugon na higugma ko ni mo, Lord. Sama ko na ng laki or babae ko na higugma, laki ng higugma. Bisan layo pa ng Davao, atun, dyan na. Di ba? Higugma, God. So, JK, Manila ba na? May nag-Manila, pag abot mo na yun, mo travel pa naglain na, pila ka oras. Muna yung tinunanay, kagugma. Inyas ako sa mga tao. Tinawhanon na gina, no? Muna yung kapagita ni mo. Muna nga, hey, yes, bisag kapoy na kayo, exhausted na kayo ka, pero sa dihang, kabalo ka nga gihimo nimo ni kinaygugma ka sa Dios. Wala nang kakapoy. Wala nang kakapoy. Tanang mga excuses pwede ni himuon nimo, pero kung nasa imong mind nimo nga Lord, ako ning gihimo nimo Lord, kinaygugma ko nimo. Wala nang kabugaton eh. Sa nung pagpangalagad sa Ginoo, nga naa ang gugma sa Dios nganin nato. Ayaw lang himuay mong best. Ayaw himuan lang nga, himuon lang best. Aside lang dili lang nga himuon imong best ni ana. Put your heart on it. Amen. Sa tong pagpangalagad sa Ginoo, ayaw lang himuon imong best. Butangin gani imong kasing-kasing na. Ibutang gani nga ang founded na gugma, especially na gugma ka sa Dios. Makapadayon ka. Sarap yun ang trabaho, good gani, di ba? Kung ganahan ka, kung naligugma kasi mong trabaho, bahala ka may sweldo, bahala kasabang kag mayo sa imong boss. Wala kay recognition dira. Pero naligugma man kasi mong trabaho. Padayon jud ka. Na ako yun namin na fellowship, ningon siya nga, ay kakapog anang kakabiyao na jud kay ko sa ani nga inani nga sa inani nga
institution. Pero di ko kabiya sa akong mga klase. Meaning mga yung pagigugma ra sa mga bata, mo nang sa paminaw niya, wa kapuya na po mo magtudlo eh. Amin nakiundang, pero nakapadayon siya. Ano man, naman yung kasing-kasing ra. Kumusta imong pagpangalagan? Na bagay pagigugma sa Dios. Ikaduha, gigugma sa Dios or love for God. Ikaduha, kinanan founded na kay paghigugma. You have the love for the church of God. Nahigugma ka sa simbahan sa Dios. Nihatag ka sa mga extra time diri, nihatag ka sa mga kuan diri nga love every na mga activities na ka niniantos ka diri. Kinahanglan founded na kinahigugma ka sa simbahan sa Dios. Nahigugma ka sa Truth Baptist Church. Amen. Makita nato sa life ni Apostle Paul. Magtanaw ni mo ang life ni Apostle Paul sa diyang gisulat siya na siya ng epistle sa Corinthians, mga Kristohanon sa Corinth. Dito niya niabot siya nga naa siya discouragement. Discourage siya sa mga gialaw sa Ginoo niya. Niabot siya nga gikapoy siya. Kay sa dihang siya may gigamit sa Ginoo pag-start sa Corinth, sa church ito sa Corinth. Pero after sa dihang siyempre missionary man siya, na sa dihang nakadawat siya tawag sa Dios nga moadto sa Macedonia, iyang gibiyaan na mao nga church. Pero naa siya gibilin. Ang sa dihang niya at pag-abot niya, pagbalik niya nadungog naman siya nga gi-criticize naman siya. Kana si Apostle Paul, igora man ang biyaan man tana. Criticize siya. Kana si Apostle Paul, kana iyang wa magyapon kanang iyang motibo sa iyang pagpastor na to diri, pagpangalagan niya diri kay gusto siya nga naay kwarta. No gibato siya. Naay problema pa jud kay naay mga Kristohanon diring panahon na naapoy naay nagpuyo sa sala. Bro, as a pastor, tibog ata no eh. Ato na ito, 2 Corinthians chapter 1. Sugot sa chapter 1. And then, ginasaysay niya ang iyahang kabugaton or ang iyang ang giagian mga pagsulay gialaw sa Ginoo na niya. Chapter 1 verse 8. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we are pressed out of measure. Nga kami walay sukod, gipiit, labaw sa madaog. Above strength, kung malabaw sa baka namang kabugaton ba nga, di na dyan mo madaog. Tungod niya na kami nawad-an o paglaom, bisan sa pagkinabuhi. Imagine, desperation. Verse 9, but we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead. Pero tanaw na first phrase ba nga, but we have the sentence of death in ourselves. Kami nakaangkon sa hukom sa kamatayon. Ora ba minaw ba kamora man jud. Patay. Plus pa jud ang nadunggan pa niyang report sa mga Kristohano sa Corinth, magpabadlong, mga kuan ni repildi na niya. Daghan siya rason mundang. Daghan siya rason nga pwede siya ma-discourage. Na pwede magpadala siya siyang discouragement nga mundang siya. Unsay nagpabilin niya? Ato ta sa chapter 2. 2 Corinthians chapter 2. Verse 4. For out of much affliction and anguish, kay gikan sa daghan mga kasakitan o kahigwaos, anguish of heart,
I wrote unto you with many tears. Stilan, kalalum aning kaning nga statement. Mani naghusulat si Apostle Paul sa kaning nga book, kaning nga epistle. Naghilak siya. That ye might know, not that we should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. Ug mo nay rason nga nagpadayon si Apostle Paul, no matter what unsa mga circumstances gihatas Ginoo niya, grabing rebelde sa mga tao niya, grabing mga pagbibi-ay sa mga tao niya, grabing condemnation sa mga tao niya, pero nganong nagpabilin siya, nangalagad sa Dios, nangalagad gyapon, naagyapon niyang concern kasing-kasing niya sa mao nga church. Tungod siyang gugma ngadto sa church. Muna na nitabong ni Apostle Paul. Ug mo naman nga, kung sa atoa, gani, dili gani ito founded, nga nahigugma ta sa church, mundang yun ta. Gamay lang discouragement ni hatas Ginoo, mundang yun ta. Ano man? Wa man tayo pagigugma sa church. Naalala, gilibak lang ka, mundang na ka. Wa lang dawata imuhang suggestion. Amundang na ka, mangluhod na ka. Sama ng church ay. Wa lang, ano ba? Wa lang i-recognize imong kan, mundang na ka. Magluya-luya na ka. Ikasabaan ka sa pastor. Maluya na ka. Compare na to ang giagian ni Apostle Paul sa atong nagian. Si Apostle Paul na si rason mundang. Pero nga nang wa siya ni undang, tungod siyang gugma sa church. Amen? Bugat, no? Chapter 7, verse 3. 2 Corinthians gapon, chapter 7, verse 3. I speak not this to condemn you, for I have said before that ye are in our hearts. You are in our hearts. Nakasing-kasing na akong gugma nino. To die and to live with you. Amen. Ano, nagpadayon ka na kung na, naigugma ka sa church. Even nga ni si Jesus Christ, yan, gihatag yan kinabuhi mo sa mga church. Nga nun, ipadayon ka sa mga ministries siya, naigugma ka sa church. Pero wag na kayo pag-igugma. Sige dyan ka ambak-ambak. Dali na po. Bikil na ko dali. Dali na po. Wako ko sa patri. Dali na po. Ang lisod, ngita ka lang simbahan. Lahing reliyon. Adiri ko napita kay, ito na isa ka, member diri sa una, adiri ko, mas ganahan ko diri kay, white tights diri. White tights. Ganahan kong simba diri, white tights. Amo puti ya. Okay? Nga kay pagigugma sa church. Ikatulo, makita na ito na. Aside lang na natay pagigugma sa Diyos, natay pagigugma sa simbahan sa Diyos, nala natay pagigugma sa mga kalag. Amen? Mo na rason nga makapadayon ta, kinahanglan natay gugma sa mga kalag. Kay wag tay gugma sa mga kalag, amo padayon mga. Ano mga lagad pamangka? Ano magtinarong pamangka? Kalag. Daghan pang mga kalag nga angay sultian.
Daghan pang mga kalag nga angay reach out. Meeting me last week sa mga teachers. Ako ikon ba nga, sige, na may coming camp. Okay, every year naman dyan nato na, sige, meeting na. Pagkawan ako, pila lang ka-area? 1, 2, 3, 5 na lang ka-area. Kasi nanudlo. Hey, young people, mauwaw mo. Kamoy daghan kay time. Kamoy dako kay time. Pero mauwaw ta, ang majority sa mga teachers nga nay area nga nagpadayon minyo mga married. Doktora. God be all the glory. Busy kay noy. Be, kumpara yung kabisi ng pagdoktora be. Pero nga nung napaman siya time, dalag area. Ma'am Arian, anong napaman, busy kayo na. Ma'am Charity, hey, ang the rest, Jingjing. The rest, si Clara, si Rosel, salamat na nasdali, kuyog. Si Clara o si Lablab. Salamat na silang Jerry, kuyog sa mga uban mga leaders. Salamat kayo. Asang uban? Asang uban? Wa may time, pastor. Dili, wa kay gugmas kalag. Hey, young people, asa man? Busy kay mo? Saturday naman na. Tuyogin ang Saturday. Pastor, busy dyan ang Saturday, pastor. Other days, weekdays. Lain lang oras. Pastor, namantay, singalan namantay saturation na solving drive, pastor. Ang hapon. Mabitay nga ni Pastor Jake, kung madalag earlier. Ngunit ba kung daghan, tagrason, makarason dyan ta. Pero sa ikuwag na to, watay gugma sa kalag. Watay gugma sa kalag. First Corinthians chapter 9, verse 19. So, gutas verse 19. Yun ang pulong sa Diyos. Kaybisan nga ako gawas nun gikan sa tanan mga tao, apan bisan pa akong mihimo sa akong kagalingon nga sulugoon ngadto sa tanan, aron ako makakabig sa daghan. Yan. Nahimo siyang servant sa tanan, aron makakabig siya. So taba nasa kasing-kasing ni Apostol Paul, nga usang mga ways nga pwede nagong gamiton para makakabig ko. Kaya nasabdan niya sa Apostle Paul nga, hey, ang kalag pa daw impierno kung wala siya. Wala si Kristo sa iyang kasing-kasing. O naghimo siya nga, I am a servant of all. Wala siya naingon ba nga, graduate na ko, ana. Kamu na pod. Humana mi anak, kamu na pod, no. Mo na yun yung mga the servant of all. But verse 20, and unto the Jews I become as a Jew, and that I might gain the Jews. To them that under the law, as under the law, that I might gain them that under the law. Sa mga Hudiyo, iya pa na magpa-Hudiyo siya. Magpaka-Hudiyo, mumuak po siya ba as Hudiyo ba? Kung under sa mga Gentile, act po siya. That word nga, that I might gain, masabot man ba nga, akong makabig, akong madala ng uban. That are under the law. Ang sa mga Jew, ako pa na makadasi ko, makakabig ko sa mga Hudiyo. Verse 21, to them that are without the law, as without the law,
and being not without the law of God, but under the law. Yes. That I might gain them that are without the law. Verse 22, to the weak became I as weak, that I might gain the weak. Aron makabig na ko ang mga huyang. Nga, pastor, di mo kabalo, magbinata, pastor. Mubalik ta, ang Ginoo, may mo, hatag mo grasya ko kabalo ka. Muna yun ba nga, mga bata man na, asgi, magbinata ko, aron makabig ng bata. I am made all things to all men, that I might by all means save some. Nga ba nga, kani nga paagi ba, mga makakabig ko. Maluwas na, madala na ko na sila sa panun. Madala na ko na sila sa tiilan sa Diyos. What about using every means to win every soul? Mo bitaw tong nay pila ka Saturday dra wala naman nag-practice. Wala na practice. Ano puntahan ako sa kuan lang nag-practice lagi. Wala lagi man nag-train. Sa pastor, inani ng pastor. Pero saglang mo balik ni pastor. Dahil na wala Ano man, kalag na nun yan, diri o. Hindi na basketball lang, kalag na. Aba, ka-bless na nato nga dihugan na piyalan tas ginog basketball court. Sila na yung mga diri. Sa una, kaya may pa tayo mga tog basketball court, di pa may respeto sa una. Nganong sayon naman sila diri. One diri. Nganong may time nga sayon na sa pasimbahon. Gracias Ginoo na si ngalan ng likod ni Mududong. So gracias Ginoo why nagpugos na mo. Why nagpugos nga niya nga mosimba. Mo na siya diri. Bunga na siya sa basketball. To God be all the glory. Ang Ginoo ang protektar niya. Sa mga nag-train. Lipay ko na kay mo na after kang Pastor Chris ba? At least na abinog na putol. At least na di ay. Pero nagyapon na. Naigdi gyapon mawala nga na gyapon yung mga preacher jinggoy niya na. Nagyapon yung pamilya ni Nanay Pati na. Resultas basketball ano man. We can use every means. Ano man aron masuluwas. Pero wag ganin tay kangawas kalag, wag itay gugmas kalag. Moingon yun nganong buhaton pa man ako ni. Nganong magwato pa man ko sa area. Nganong warawara, action song, mangkura, kakapoy yan na. Kapoy jud. Kung nakay gugmas Ginoo. Mumanin ba nga, nakay gugmas kalag, muna yung maka-lighten sa burden ni mo. Muna yung makapadayon. Amen. Balik ta. Unsay motibo nimo nangalagad ka? Nganong sa una na mangalagad ka, tudlo makag mga bata, karon wala na. Nganong sa una, apil man ka sa choir, karon wala na. Nganong sa una, daghang kag mga activity sa church. Nganong leaders ka sa una, karon dili na. Aminyo naman ko pastor, yung people ka, pero dili na kami leader. Kinahanglan na ito na gugma. Amen? Mabito na nga ba nga, for God is not unrighteous to forget your work and labor. Either voluntarily or full-time ka. Hindi ka kaingon ba nga, pastor, okay naman di man ko full-time. Okay, pastor, volunteer naman ni. Pwede na dili na hatag ko kasing-kasing ni. Ihatag yapon. Ihatag. Ano man? Ikinahanglan na. Kaya Ginoo nakakita na. Kung gusto tang padayon ta sa to ang buluhaton, makapadayon ta pagpangalagad sa Dios.
Kay gusto man yun sa Dios gamiton ta. Amen. Our foundation natay pagigugma. Amen. Yes, God uses ordinary people. Pero yes, ordinaryo ta. Pero butang ganita sa itong kasing-kasing, anak. Gamiton ta sa Dios sa kibulungang paagi. Amen? Gamiton ta sa Dios sa kibulungang paagi. Manang, tarungon na itong motibo. Aron dili ta bugat. Aron dili ta hawang. Aron dili overwork, exhausted ta. Itinuod man dyan na, exhausted ta. Pero naigugma ta sa Dios, naigugma ta sa church, naigugma ta sa kalag. Mo ease sa burden na to. Mo ease sa burden. Nga, instead, kapoy ta, natay kalipay, naghimo ta sa bulaton sa Dios. Padung ka sa mong area, nalipay ka. Padung ka dire every Saturday, nalipay ka. Ani ka Sunday, nalipay. Naay kalipay. Niuli ka, naagipoy kalipay. Yan naman. Naam kay pagigugma sa Dios. Amen? Na kay pagigugma. Nindog ta. Napay katuluan ni. Nindog kay ang reward sa Dios. Mudalay ko nga Dios, salamat kayo. Salamat Lord sa pag-remind ka namo. Sa ilo ami Lord, musahay ang among motibo Lord, di mao. Sa ilo ami Lord, nga wa di mi gugma. Wa mi gugma da nimo or taphaw among gugma da nimo. Wa mi gugma sa kalag. Wa mi gugma Lord sa church. Basta Lord tabangi mi. Nga develop na Lord sa mo ang kaugalingon Lord. Na nami pagigugma Lord. Buhat ming mga butang muhago mi Lord. Kinahanglan Lord nga nami gihimo na mo na kay nami nahigugma ni. Nga na nimo nahigugma mi sa church, nahigugma mi Lord sa kalag. Basta Lord tabangi mi. Gikan Lord sa mga bata, padung sa mga idaran, sa mga adult Lord. Taklosan namo Lord. Hinamin tinguha Lord or ikaw mga mo gamit nga namo Lord mga lagad nga nga church. Lord na pray me. Naami kasing-kasing Lord. Naamong kasing-kasing ani. Naamong pagigugma Lord. Nini. Sa pagpangalagad na nimo. Lord, salamat kayo. Salamat sa inyong reminder. Tabangi mi. Lord, salamat kayo. Basta Lord, ikaw among giulian sa nandong og himaya. Kat pag ganang buntag Lord, gikan sa Sunday school, choir, special numbers, offering, divine service. Sa mga bulaton karong hapon Lord, salamat kayo sa mong pag-uban. And even karong hapon Lord sa mong afternoon service. Salamat kayo. Dalaygon kay ka, ikaw ang imong lian Lord sa tanan dugong himaya. Kay ikaw ra jud Lord ang ayan ug takus Lord mo dawat nini. So Lord, dalaygon kay ka, humiyan po Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, recite na to. Gihimo na ako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ko siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong paglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa ako ang negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na kong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon o malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako magmalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mubiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako makabaton trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako magmalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong hapon, ug dalaygon atong buhi nga Dios.